Welcome back sa ating Java programming course. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang methods. Ang method ay karaniwang ginagamit para maging reusable ang code ng isang program. Nakakatulong ito para i-organize at pasimplihin ang ating code. Ang general format sa paggawa ng sariling method ay ganito. Ang access modifier nagsasabi sa Java kung paano i-access ng isang program component ang ating function. Ang return value type ay ang type ng data na dapat maging value ng ating function kapag matapos itong ma-execute. Ang method name ay ang identifier ng ating method at ang parameter list naman ay ang variable declaration para mag-handle ng mga value na manggagaling mula sa external sources. Buksan natin ang ating Sublime para maipakita natin ito sa isang halimbawa. Gumawa tayo ng bagong class. I-save natin ito bilang method sample. Mag-import tayo ng Java util scanner. Tapos yung structure ng ating program. Bago yung ating main, gawa tayo ng ating sample function. Yung access modifier. Then magre-return to ng value long. In comparison ng kanyang larger, return num1 kung sakaling mas malaki yung num1, else i-return naman niya yung num2 kung sakaling mas malaki yung num2. Sa ating main, declare tayo ng A at saka B para mag-handle ng value ng input natin. Tapos declare natin yung scanner input. Nag-output lang tayo. Sabihin natin na mag-input ng 2 number. Tapos manghihingi na tayo ng input. Para naman sa B. Okay? And then din natin system.out.println and then i-output natin yung value ng ating greater than. Printf pala yan. Madali yan kasi yung ating format specifier na lang ang magiging container natin. Larger between %d and %d. So yung unang format specifier natin as our container, yan ay yung value ng ating function. At ang laman yan ay yung in-input natin na A at yung B. Ito ay para dun sa unang %d natin. Ito naman ay dun sa pangalawa. At ito ay ang sa pangatlo. Save natin yan. Tapos compile natin at saka run. cmd cd java project. And then compile natin. Java method sample.java. Okay, may mga error tayo, madaming error. Wala tayong class. Hindi ito public static. Public class dapat ito. Okay, save natin. Compile. Walang dot ang import. Save. Kulang tayo ng system.in. Save natin. Compile ulit. May error daw tayo sa ating if statement. Ayan. Nagkamali tayo rito.
Okay, i-run natin. So, gawin natin 34 tsaka 25. Okay. Compile ulit. Gawin natin 5 at saka 7. Okay, 7 is larger. So, gumagana yung ating program. Sa ibang programming language, yung method ay tinatawag na function at procedure. Function ang tawag kapag may return value at procedure naman ang tawag kapag void ang return type. So, dito sa program natin, ito ay ang ating method. So, kung mapapansin natin, sineparate lang natin yung execution ng ating code chunk ng pagko-compare ng dalawang number. So, format natin ito ang ating access modifier. Ito naman ang ating return value type. Ito ang ating method name. At ito naman yung ating mga parameter. Lahat ng statement na nasa loob ng ating function ay part ng ating method body. Para ma-execute ang isang method ay kailangan natin i-call ito or i-invoke. Caller ang tawag sa mga function na nag-execute ng method. So dito sa ating class method sample, ang caller method ay yung ating main function. Kasi siya ang kumu-call dito sa ating larger number na method. Dito sa ating caller method na main, ang part ng pagko-call natin ay ito. Depende sa return type ng method kung paano ito i-call. Magkaiba ang way ng pagko-call sa method na mayroong return type at sa method na mayroong void na return type. Para ipakita ito, i-modify natin itong program natin at pagkatapos ay gumawa tayo ng isang void method. Yung method na gagawin natin ay magsasabi lang kung even or odd yung number na i-input natin. Para dito, gawa tayo ulit ng isang public function. By the way, itong static keyword na to ay part ng ating access modifier. Kaya tayo mayroong static keyword dahil itong method na to ay part ng ating method sample kung saan nandun yung ating main function. Meron pang ibang scenario ng paggamit na itong static keyword na to, pero pag-uusapan natin yan kapag nandun na tayo sa object-oriented programming. Sa ngayon, ituloy na natin to. System.out is even duplicate else so I add declare lang tayo ng isang long variable para i-test kung ito ay even. Sabihin natin 34. Nag-print line lang ako para magkaroon tayo ng new line. Para mahiwalay natin yung output ng ating printf at yung output natin para sa calling natin ng is even. Baguhin natin to variable name natin para hindi mag-conflict. Save. Compile natin, tapos i-run natin. Okay, may error tayo. Yung out. Save. Meron pa raw isang error. Wala naman akong T. Line 42. Save. Run. (34) is even. Balikan natin yung ating program para may paliwanag pa natin gusto. Pansinin natin na direkta nating kinol ang is even method. Hindi na natin kinailangan pang gumamit ng
output statement kasi meron ng output statement dun sa loob ng ating method na yon. Kapag void ang return type ng ating method, ituring na nating required na magkaroon tayo ng ating output statement. Para naman sa method na may return type o value ay may dalawang paraan ng pag-i-invoke para dito sa mga to. Una ay direktang i-output ito kagaya ng ginawa natin dito. Ang pangalawa naman ay i-assign ito muna sa isang variable at saka natin ito gamitin sa isang operation. So, halimbawa dito, sabihin nating larger num. Tapos, kunin natin ito. Sabihin natin dito. So, ito yung part ng ating calling or pag-invoke ng ating larger number. Pipinasa na natin sa larger number yung result. Copy natin yan. Tapos ipalit natin dito. Make sure lang na yung value na pagpapasahan natin ng ating method ay magkaparehas. So dito, dahil long itong larger number natin, ibig sabihin nag-return siya ng long data type, dapat long din yung ating pagpapasahan ng value. So dito, yung larger number, dapat ito ay long. I-save natin yan, i-run natin, tapos compile. Compile. Run. Wait natin 56 and 7. Okay. So, pansinin natin, walang pinagbago. Ipinakita ko lang dyan yung isa pang way kung paano i-call yung ating method na may return value. Para naman sa parameter na ating method, tandaan natin na per value ang ating pagpapasa sa mga variable na nasa parameter. Kung ilan ang variable sa ating parameter, yun din dapat ang value na ipapasa natin. At dapat ang value na ipapasa natin ay same ng data type ng ating variable parameter. So, sa kaso natin, meron tayong int dito, dalawa yan na magkasunod na integer. Nung kinol natin, integer din dapat ito at integer din dapat ito. So, ito yun, int. Isa rin sa tatandaan natin ay hindi lahat ng method ay mayroong parameter. Optional ang parameter sa mga method na hindi naman mangangailangan o kukuha ng value sa external source. Halimbawa ng mga method na ito ay yung mga method na para sa pag-print lang. Halimbawa, yung pag-print ng pangalan natin. Sabihin natin ayan, walang parameter kasi ang gusto lang naman natin ay mag-output ng isang statement. Hello, my name is Java. Save. Call natin. Dahil void yan, direct na natin ikatawagin. Save. Compile and run. Compile. Run. Ayan, meron tayong makikitang hello, my name is Java. Nangyayari ang mga method na walang parameter pero mararanasan natin sa mga susunod na videos na gagawin natin. Ano ang kaibahan ng implementation ng Java method at ang implementation ng function sa ibang programming na nagamit nyo na? Saan kayo mas nahihirapan at saan kayo mas nadadalian? I-comment ninyo sa baba ang sagot ninyo. Tatapusin ko na lang muna dito ang ating discussion. Sa susunod na video, ipapasukin natin ang object-oriented programming at magpapalalim tayo sa topic ng method. Sa ngayon, yan lang muna. Until next time,